believe there is power and strength in the name of the Lord, especially when we want to lead memories of the past, when we like to move on and get on with life. Yan ang pag-aaral natin ngayon. Pinamagatan natin, move on. Paano nga ba nagpapatuloy ang buhay kahit maraming mga para at maraming mga nakaraan na parang gusto tayong bihagin? Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na sa bawat araw may bagong pagkakataon na ibinibigay kayo sa amin. Ang mga dating mali ay pwedeng ituwid, ang mga dating sugat ay pwedeng pagalingin, at ang mga balak na magaganda ay pwede pang tuparin. They answered. Favorable answer. After God had answered David, David accepts the answer. He recognizes his inability to change what had happened, to undo what has already been done. So David stops asking, David stops making it hard on himself, and moves on. At yan ang focus ng ating pag-aaral ngayon. Ano ang gagawin at ano ang matututunan natin mula kay David kung may pangarap na definitely nawasak na, hindi na matutuloy? Kung may mahal sa buhay na nabawian na, pumunta na sa Panginoon at hindi mo nakasama sa lupa, bagamat gusto mo pa siya, lumawig ang buhay. Anong magagawa mo kung nasira na ang isang hindi dapat masira at hindi mo na mabubuo pang muli? The only thing left to do is to move on. And these are some of the lessons from David's prayer, fasting, and then getting up. Do what you could to keep what you love. Kung anong kailangan, do what it takes. Kailangan mong manalangin, mag-ayuno, kailangan mong may gawin mo habang meron ka pang magagawa. So that you will not be possessed by regrets, by what ifs. Mahirap yung may kaya ka namang gawin, hindi mo ginawa. May pwede ka namang remedyo, hindi mo ginawa. Tapos, katulad doon, namatay, o hindi natuloy ang isang pangarap, nawasak ang isang plano, iisip-isip ka ngayon buong buhay, ano kaya ang nangyari kung may ginawa lang ako? Nagkabalikan kaya kami ng asawa kong napalayo kung may ginawa ako? Matutupad kaya ng anak ko ang pangarap niya kung tinulungan ko siya? Mabubuo kaya ang isang plano kung ginawa ko itong mga options kong gawin? Yung hindi gagawa ng anuman na pwede niyang gawin, buong buhay, iisip-isip. At maaaring buong buhay, may kahalo pang pagsisisi. So gawin kung anong pwedeng gawin. Para kung nagawa mo ang pwede mong gawin at hindi pa rin siya natuloy, hindi pa rin tumalab, hindi mo nasisisihin ang sarili mo. When you lose what you love in spite of your efforts to keep it, let go and move on. If you like to keep somebody, tapos nawala pa rin, matapos mong suyuin, matapos kang mag-sorry, matapos mong gawin ang dapat mong gawin, matapos mong sikaping bayaran ang iyong utang, to kiss and make up, nawala pa rin, hindi mo na masisisi ang sarili mo. Mas mahirap kasi na mabuhay na meron kang daladalang bigat na hindi mo matanggap dahil meron ka naman sanang nagawa, hindi mo lang ginawa. But what is important is, whether you did what you could or did not, and the chance is already passed. Lumampas ang pagkakataon para mo ayusin ang dapat ayusin. Namatay na ang namatay. Wala ka nang dapat gawin kundi ituloy mo na ang iyong buhay. Every second focused on yesterday is stolen from today. Ang oras, meron dapat kasabay na nangyayari.
Yung ngayon, yung araw na ito, ibinigay ng Panginoon para gawin natin yung dapat gawin ngayon. Pag wala kang ginawa, kundi lingunin yung nakaraan. Pag wala kang ginawa, kundi panghinayangan yung lumipas na. Pag walang ginawa ka, kundi magsentimiento tungkol sa mga tapos na, sinasayang mo yung ngayon, inuubos mo sa kahapon na lampas na, yun tuloy dapat magawa mo at mangyari ngayon, hindi nangyayari. So whatever time you use in thinking about the past, in lingering in the past, it's time that you steal from your present and from your future. Kaya dapat ang tao marunong ng bumitaw kung dapat nang bumitaw. Isang romance na hindi nag-work, move on. Isang negosyong hindi nagtagumpay, move on. Mga nawalang opportunities, wala kang iisipin kundi panghinayangan, sisihin ang sarili o iba, you will not accomplish anything fruitful. Philippians 3:13 says, I forget what is behind and struggle for what is ahead. Yang tapos na, nililimot ko na. Ang akin na lamang inaasikaso, yung darating pa. So kung lumampas na yung tren na sasakyan ko, yung bus na sasakyan ko, ano pa magagawa ko lumampas na? Maghahanda na lang ako para pag dumating yung susunod, makasakay ako. Pero kung wala kang ginawa, kundi lingunin yung natapos na, yung wala na, dumating na yung pagkakataon mo uli, lalampas kasi hindi mo napansin. What goes away? People, opportunities, time, health, and youth, that cannot be taken back. You only have to make a firm resolve to make the most of today and tomorrow. Tapos na yung tapos na. What should you pray and fast for at this time? What is still doable, achievable, receivable? Do what you can. Huwag magsayang ng pagkakataon. Gawin ang pwede pa. Baka mamaya, medyo nagkakalayo kayo ngayon ang mahal mo sa buhay, pero hindi pa naman kayo totally magkalayo, may magagawa ka pa kung gusto mong iligtas yung relasyon na yan. Sino man yun, asawa mo, anak mo, magulang mo, may pwede ka pang gawin. Meron kang gustong hinga ng tawad o patawarin, habang buhay pa, puntahan mo na kung hindi ka pinupuntahan. Magawa mo na dahil baka mamaya isang araw mabalitaan mo lang namatay. Wala ka na magagawa. Kailangan gawin ang pwedeng gawin. That is the gift of time. For us to be able to correct past errors, to strengthen ourselves so as not to commit the same errors in the future, or to minimize the possibility of committing them again. Therefore, influence what you can. Ang mga bata, habang maliliit pa yan, nagsisiksik pa sa magulang, gusto laging kasama ng magulang, do what you can now to give them positive influence, to teach them core values, to teach them godliness, to love them and get loved by them. Because there comes a time when they don't even want to be seen with you in the mall. Dumarating yung panahon na yung mga bata, ayaw kasama yung mga magulang, nakakantsawa ng kapwa bata. O natural ba yun na gusto nilang magkaroon ng pakpak at lumipad? Pag nagsimula ng lumipad yung mga yan, mag-aral, mag-dorm sa malayo, tapos mag-employ, they'll build up a business, they'll be far from you. Halos makikita-kita na lang kayo pag kami mga malahalagang okasyon, o sadly, pag kami lamay, o may nakaratay na sa ospital. Kasi isip-isipin mo, nung araw gusto laging sumama ng anak ko, hindi ko naman sinama. Nung araw gusto ng anak ko, laging umuwi ako para maglaro kami. Hindi naman ako umuwi ng maaga. At ngayon na gusto mong makasama siya, siya naman tong hindi pwede. So do what you can when you have time. Lagi ko nga sinasabi sa mga batang mga magulang na laging yung anak ay nakaukyabet, nakakapit, nakakalong, nakayakap. Samantalahin mo, hindi yan nagtatagal. Dumarating ang panahon, mahal ka pa rin yan, pero naiiba yung expression o naiiba ang priority. May gagawin kang mabuti sa isang tao, gawin mo habang bata, habang impressionable.
Kaya nga yung iba gusto ko po sana mag-graduate school, gusto ko mag-PhD. Gawin mo na habang bata ka para matagal kang mag-enjoy ng title mong doctor. Kasi naghihingalo ka na nung matapos mo yung PhD mo, 3 araw mo lang nagamit, tapos naikabit na lang sa lapidan mo na. May panahon kasi ang lahat ng bagay. May panahon ng pagtatanim, mahilig ka palang kumain ng mga prutas, mayroon ka namang tataniman na kaprasong lote, taniman mo na habang maaga. Eh, pag nagtanim ka ng 80 anyos ka na, baka next generation na yung kakain ng bunga noon. Gawin ang pwede pa. Isipin niyo mga kapatid, ano ba talagang gusto niyong gawin sa buhay? Pwede pa ba? Gawin na. Yung mga makakapitalampakan, laging gusto magbiyahe. Pero naman kayo halawang panggastos at panahon, gawin nyo na ngayon dahil pagka naka-wheelchair na kayo, nakaratay na kayo, mas mahirap gawin yon. Kaya naman yung mga tao na may mga laya para gawin yung mga gusto nilang gawin, huwag natin lagi pigilan. I always say, children are not always children. Don't rob them of their childhood. You should know and have the wisdom when to actively participate in the changing of things, and then the wisdom to know when you just sit back and let things happen before you. Wala ka pang commitment, wala kang pananagutan, nangyayari. So pag hindi malinaw mga kapatid ang pwedeng gawin at dapat gawin, hindi wala ka muna dapat gawin. Lalo't hindi naman nakataya yung buhay mo, hindi naman matter of life and death. Do not contend with your reality. Yan isa sa mga pinakamahirap gawin sa tao. Pag nilalabanan mo yung katotohanan. Yung reality mo, tanggapin mo para lumuwag ang buhay mo. Change what you can change. Accept what you cannot change. Do not contend with your given. May mga given sa buhay Hindi mo pwedeng palitan. Halimbawa, meron akong anak, maliliit pa, kailangan kong alagaan, tapos meron akong mga balak gawin, balak ko mag-aral, balak ko ganon-ganon. Pero ang given mo ngayon, kailangan mo munang alagaan yung mga batang yan, huwag mo nang hatiin ang sarili. Hindi mo. Alagaan mo na muna sila dahil hindi naman sila forever bata. Pag naiba na yung situation, tsaka mo gawin yung ibang bagay na pwede mong gawin. Mahirap yung nakikipaglaban ka sa sariling katotohanan. Halimbawa, may sapatos ka, nilalabanan mo yung sapatos mo, ang sapatos mo yung maluwag. Pero kung mahigpit na yon, anong gagawin mo sa buhay mo? Huwag mo laging gamitin. Pwede kang gumawa ng paraan para yung katotohanan mo dumali-dali. Katulad ng mga nasa abroad. Mag-a-abroad, wala namang pumilit sa kanila. Gusto nila mag-abroad dahil sa tingin nila, solusyon yun sa kanilang mga pangangailangan or daan yun para sa kanilang mga pangarap. Tapos pagdating doon, walang gagawin kundi magreklamo sa foreign culture. Nakakainis ang mga tao dito. Nakakainis ang kultura dito. Walang gagawin kundi mainip, malungkot. So anong susunod na gagawin nun? Uuwi na yun, mag-give up or magka-depression at malalagay pa sa psychiatric ward. Kasi kinakalaban niya yung katotohanan niya. So pagka merong magsasabi sa akin, Pastor, mag-abroad po ako, ilang taon, so and so number of years. Handa ba loob mo? Ihanda mo loob mo. Mangungulila ka, maiinip ka, magaganito ka, maninibago ka. Pero ihanda mo loob mo para pagdating doon, huwag mong labanan yung katotohanan na nandun ka. Yung mga iba, pagka nasa very cold countries, reklamo ang ginaw. Pag umuwi naman dito, ang init. Hindi naman na reklamo. Nilalabanan naman yung init dito. So kung anong meron, sakyan mo sa buhay para lumuwag ang buhay mo. Work within limits. So how should and how could you move on? Just like David, get up, rise, stand up. Whatever it means in your life. And then fix yourself. Look good, feel good. Sa amin ng mga psychiatrists, ang isa sa mga early signs of depression, yung depression that could really be destructive to you, yung tao nawawala ng interes sa pag-aayos, sa kanyang itsura, hindi na nagliligo, hindi na nagsususuklay. Sabi, dangerous sign yan. Yung
Yung mga iba, pagka hindi natigil yung ganong decline, biglang may mga putik-putik sa ulo, nakaupo sa mga putikan, tuloy-tuloy. So look good. Feel good. Kuminsan, mahirap i-reverse pagka medyo na-depress ka, parang wala ka talagang gana. Pero nung gagawin mo, magpapakain ka sa depression mo o balabanan mo siya, dahil pwede mo naman palitan. Pwede mong ibahin. What else did David teach us? Worship. That's how you move on. Restore your spirit. Restore your emotion. Restore your feelings. And that is represented by the very symbolic act of David to worship. But the restoration of your spirit could be done many ways. Pero ang mahalaga, i-restore mo yung spirit mo. Kumimbento ka ng ginhawa, ng saya, ng ligaya, lalong-lalo na ibalik mo ang iyong relasyon sa Diyos. Restore your relationship with the divine. Dahil doon manggagaling ang ating blessing. Restore your relationship with others, and very especially with your inner self. Reconnect with your spirit. Reconnect with God, your Maker. And what else did David do? Eat. Whatever it means in your life. Nourish your physical body. Nourish your physical existence, your happiness, your pleasures, your enjoyment. Nourish that because you will need that to be able to move on. Give yourself the nourishment. Mga kapatid, lahat tayo may nakaraan. Pagka ikaw ay more than 12 years old na, meron ka ng past. E paano po kung ikaw ay 22, 32, 52, whatever, 90, malalo na. You want to move on and enjoy the rest of your life, be free from regrets. Kung ano man ang ating pinagsisisihan at ipinagsisisi, ipagsisi nyo na once. Kung kailangan hingi ng tawad sa Diyos, ihingi nyo na ng tawad once. Kailangan nyo humingi ng tawad sa tao, gawin nyo na. Then forget about it. Be free from what is already lost. Nawala ang relo mong mahalaga, nawala ang hikaw mo, nawala yung cellphone mo, nawala yung ganun. Nawala na, tama na. Hindi ito yung makakakita ka ng ibang cellphone, so mas maganda sana yung cellphone ko, kaya lang nawala. Nawala na pala, kalimutan mo na. Bumili ka ng bago, kung wala kang pambili, limutin mo. Pero huwag mong laging isipin. Nakapag-asawa ka nang hindi mo first love. Tapos lagi mong naaala-alala si first love, lalo't nakita mo pa sa Facebook. May apps pa. Hindi mo na yun asawa. Huwag mo na siyang isipin. Yun ang sinasabi nating, accept your given. Sabi ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Totoo, matamis yung awitin mo pero malungkot. Kasi ang iniisip mo, yung wala. Yung hindi nangyari. Yung hindi natupad. May bahay ka, ang sinisilip-silip mo, yung bahay ng kaibigan mo na mas malaki, mas maganda. Ano gagawin mo? Paparusahan mo sarili mo? Ng inggit? Ng regret? Sabi ni Shakespeare, desiring this man's art or that man's cope with what I most enjoy, contented least. The moment you begin comparing yourself with others, especially when you compare unfavorably, you are digging your own grave. So humanap ka na ikakasaya mo. Be free from the past. Huwag din masyado maging sentimental. You want to preserve a few heritage architecture, do it. But you cannot preserve the entire country because you will not move on. You want to preserve some artistic expressions, music, dance, do it so that you have a reference to the past. You have a link with your past, but you've got to move on with new trends and new things because life goes on. Past is past. Done is done. Gone is gone. Kahit tao yun. Kaya, tuturuan mo ang sarili mong sumaya kahit na ang namatay, na wala, ay mahal mo sa buhay. Hindi disloyalty sa yumao
na sumaya ka ngayon. Dahil buhay ka pa, may duty kang buhayin ang iyong sarili at huwag itali ang iyong sarili sa isang sumakabilang buhay na dahil wala ka pa doon at nandito ka pa. At yun ang ginawa ni David. Sabi niya, nung may magagawa pa ako, ginawa ko magagawa ko, ay pinanalangin ko siya, nagayuno ako, pero namatay na. So, hayaan na nating sumakabilang buhay siya. Darating ang panahong magkikita-kita tayong muli pag tayo'y sumakabilang buhay din, pero hindi mo na siya mapapabalik dito. Kaya dapat umimpento ka na ng ibang saya at kung maaari, ibang relasyon na magbibigay sa iyo ng mga bagong kahulugan sa buhay, hindi yung wala ka nang inabangan kundi sumakabilang buhay ka na rin para makita na uli kayo. Huwag patali sa tapos na. Huwag patali sa wala na at huwag patali sa hindi na babalik. Tao man yon, pagkakataon o bagay. Kaya huwag din talaga masyadong sentimental, huwag masyadong backward looking. May mga tao, wala pa rin alam kantahin ngayon, kundi yung mga uso ng 1960s. Para namang hindi dumaan yung 70s, 80s, 90s, 2000s, at ngayon ay lampas-lampas na, 2013 na, marami pang ibang bagong magagandang kanta. Hindi sasabihin ng iba, ang papangit ng kanta ngayon, mabuti pa nung araw, akala mo lang yun. Kasi nakasara na yung isip mo sa mga bago. Eh ano ba yung mga kanta ngayon? Parang mga track na mga pausog-usog, pabalik-balik ang tono. Eh, mano naman? Ang mahalaga kasi yung nakasakay ka sa kasalukuyan. Yung mga iba, may edad na, talagang ayaw mag-aral mag-text. Utos naman ang utos sa mga apo na ipag-text siya. Lola, pag-aralan nyo to. Naku, mahirap ng pag-aralan yan. Balak nyo pa bang mabuhay ng more than 1 week? Siyempre naman, mag-aral kayo nito. Manonood ng video, hoy, buksan nyo to. Hindi alam buksan si video. Pero pagkapasi mo ng isang ektaryang palay, gagawin niya, kaya niya. Inadoon sa katalisa sa nakaraan. Dapat sumama tayo sa daloy ng panahon. Huwag piliting ibalik at i-preserve yung nakaraan. Preserve a little of it so that you will have memories and references. But you cannot live in a time capsule and trap yourself in something that is already gone. Huwag labanan ang paglakad ng panahon. Ano ba naman ang mga buhok ngayon? Bakit-bakit? Hindi pantay-pantay. Diba? Eh, yun na ngayon ang bagong maganda eh. Yung mukhang sa bukot, cool. Diba? Inuusay masyadong pantay-pantay. Bakit mo lalabanan yun? Kanya-kanya naman ang uso ang panahon. Kaya marami mga nanay ngayon, mukhang kapatid lang ng mga anak nila eh. Kasi sumasabay sila sa panahon. Minsan nga, nadadaig pa nila yung anak nila eh. Hindi katulad ng araw yung mga nanay, pagka 40, nakapusod na. Hanggang burulan na yun, nakapusod na. Wala nang palitan. So nagmumukha talaga matanda dahil naiiwan ng panahon. Hindi naman masamang magmukha matanda. Pero ang point, napabawasan ka ng fun, ng joy, ng verve, ng mga vitality pag puro sentimiento iniisip mo. So be free with the flow of time, because for everything there is season and a time for every matter under heaven. There's a time to love. Love people when they are still around to receive your love. When they are no longer around and there's nothing you can do, love someone else. Give your love to somebody else so that you will keep loving and continue to be lovable. It is not disloyalty to those who have gone. It is loyalty to life. And loyalty to life is loyalty to the life giver, God, who is our Creator. Ano mga kapatid ang dapat nyo nang bitawan at lampasan? Huwag na kayong lumabas sa mga pintuan na yan, nadalan nyo pa rin. Bitawan nyo na. Move on. Your hands cannot receive fresh blessings when they are selfishly clinging on to something that you must already let go. Panginoong Diyos, nawawalang nasayang na panahon sa buhay namin. Mapahalagahan namin ang bawat sandali. Huwag kaming matali sa tapos na nabubulag tuloy kami sa nandito kasalukuyan. Teach us, O Lord, to value the present and not to
invalidated because of our overcommitment to the past. Past namin, past ng kapwa namin, maging past mistakes and sins namin at ng kapwa, limutin na namin. Lalo't ko ang pagsariwa at pag-alala dito'y lalo lang sumusugat sa aming damdamin. Turuan niyo kami, Panginoon, na palampasin na yung lampas at buong galak, buong kasiyahan na harapin yung paparating. Lord, nawa sa aming buhay, makita nyo ngayon sa sandaling ito, kung may mga dapat na kami mga bitawan, mga bitawang sentimiento, bitawang alaala, bitawan ng mga commitments dahil tapos na, at nang sa ganon magkaroon kami ng mga bagong buhay, bagong mga pagkakataon. Mga kapatid, let's learn from David. In silence, let's ponder about his very wise decision to rise from the floor, to wash up, to comb himself, to worship, and to eat. Because life must go on. Life is a gift from God that must be savored every minute. Panginoon, ituro mo sa amin kung paano maaari kami nakakapag-aksaya ng oras na hindi dapat. Buksan mo ang isip namin para bawat pagkakataon ay aming malasap, hindi namin palampasin, at kami man makadagdag sa mga pagkakataon ng aming kapwa na nasapin ang ganda ng buhay. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung paano i-apply sa buhay itong lesson mula kay David na ang tagal-tagal nang nangyari, pero napakalakas pa ng kanyang kapangyarihan. Guide us, Lord. Teach us.